Oh, Hello po. hi, good evening. Good morning po. Wala ka sa Pilipinas kasi dito good evening pa lang eh. 6 more minutes eh. Good evening po. Nasa Philippines ka? Hindi po, nasa South Korea po. Same time ba tayo dyan? Hindi po, 12:55 na po dito. Ahead kayo ng 1 hour, di ba? Opo, opo. Okay. Anong name niyo po? Anya po. Ano? dapat ba ganun sabihin yun? Korean. Ano? Bakit ka tumawag sa akin? Ba't ka tumawag sa akin? Japanese po yun eh. Japanese. Sorry. Hindi ba ganun? Hindi po. Ba yan? Gano'n ka nakatagal dyan? Mga 11 years po. 11. Tagal na. Di mo na. Teka nga. Ito muna. Ilang taong ka na po? Ano po? 32 po. 32 at South. Ano ko lang yung ano mo. Yung database ko. Ayan. Rinig po ba? Yeah. Loud and clear. Wow, loud and clear. Ayan. Si Anya. Paano ka nauwi dyan sa Artista po. Sa mga hindi po nakakaalam. Actually, Papa Jackson, color nyo na po ako. I think this year din po yun. Talaga? Opo. Artista ka pa rin hanggang ngayon? Ay, sikat na po akong artista ngayon. Hanggang ngayon, artista ka pa rin dyan? Opo. Hindi ka ba nag-aalala? Nag-aalala po, syempre. Sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabi pong artist sa South Korea, yan yung nalipasan na po yung papeles nila. Wala na silang proper documentation to stay in the country. Pero alam mo ba history kung bakit tinawag na artista? Hindi po. Ako alam ko. Ano po? Gusto maraman? Okay. Siyempre naman po. Kasi, kaya ang tawag dyan artista kasi, pag nahuli kayo, iiyak kayo. Sa pulis. Sorry. Yan, arte. Kaya artista ang tawag. Yun daw pala yun. Ngayon mo lang nalaman? Ngayon ko lang po nalaman. Oo, ganun daw yun. Magiging artista po pala kami kapag ganun. Kasi aarte kayo dun sa ganun. Sa Japan naman, ang tawag nila ay bilog. Bakit po bilog? Parang yata sa document ng mga pulis. Pag sinulat yung status mo dun, parang bilog yung isusulat nila. Yata, hindi ko alam. Sa South Korea, mas maganda artista po dito. Kasi artista. Well, hindi kita kinakampihan pero it is what it is. Opo. Ba't ba tayo magkausap ngayon, Anya? Update lang po. Update mo ako? Opo. Aware ka bang hindi ko naman maaalala yung... Feeling ko po maaalala nyo kapag po share pa. Of course. Yung dati ko pong karelasyon is Nepali. Tapos po, sabi niyo po sa akin is i-regards ko po kayo sa mga Sherpa. Ang daldal ko kasi. Kaya feeling ko sinabi ko sa lahat. Well, Nepalese yung jowa mo, okay? Opo, yung ex ko. May anak po kami, isa. Mm-hmm. Tapos dito po kami nagkakilala sa Korea na. Okay. Tapos po, yung before po is, sabi ko po sa inyo is, magkaiba po kami ng culture. So, tinatanong ko po kung bakit siya ganun. Okay. Yung mga gusto ko po is, hindi niya po minsan nagagawa. Tapos sabi niyo po sa akin, some men are need to be told. Okay. Sige lang. I'm trying to remember. Ayun po. Opo, tapos actually po ngayon magkahiwalay na po kami. Ano palang update to?
Ano po, kasi sabi niyo po kasi sa akin, tinanong niyo po kasi ako noon kung Mm. mahal ko pa siya. Mm. Sabi ko po that time, parang hindi na. Mhm. Tapos, hindi na pala, ba't pa tayo nag-uusap? Ganun. Alam mo na pala yung sagot. Okay. Kasi po parang after that call, parang ilang months lang, lalo po siyang lumala. Okay. Parang nalulung na po siya sa casino, ganun. Mhm. Tapos ayaw niya na po akong bigyan ng time. Okay. Tapos naghiwalay na po kami 7 months ago na po. Asan yung anak niyo? Nasa Pinas po. Anong arrangement niyo sa bata? Isa lang ba anak niyo? Opo, isa lang po. Ilang taon na? Ano na po siya, magti 10 years old na po. Kailan mo huli nakita yung anak mo? 2 months old lang po yung anak ko nung huli ko po siyang nakita. Nakadalaw na yung bata dyan? Hindi po. Ever since po nung 2 months old siya, hindi ko pa po siya nakikita. Pati po yung tatay niya. Okay. Tapos po ngayon, nung simula po nung maghiwalay kami nung ex ko po is, hindi na po siya sumuporta. Ayaw niya na daw po. Mhm. Okay lang naman po kasi hindi ko naman po siya mafo-force doon. Kasi nung sinabihan ko po siya na anak mo pa din yun, suporta ka pa din. Kung ang reply niya po sa akin is, padala mo sa Nepal, suportahan ko. Who's taking care of the kid now? Mama and papa ko po. Ano plano mo, Anya, sa buhay? Actually po, kasi 10 years po kasi kami nagsama. So wait lang, sa pagkasama ninyo, hindi nyo kasama yung anak nyo? Hindi po. Kasi artista po kami dito. So, mas mahihirapan po yung anak namin if nandito po siya. Hindi po siya makakapag-aral. Okay. Mas pinili ko pong magtrabaho para makapag-provide na lang din po sa kanya tsaka sa family ko din po at the same time. Mhm. Dahil po sobrang magkaiba po kami ng culture, sobrang hirap po. Ganon. Pero nakaano din po ng 10 years din. Ngayon po kasi, parang nahihirapan din po ako. Kasi 7 months pa lang din po kami magkahiwalay. Parang masakit din po para sa akin tsaka sa anak ko. Okay. Hindi ko po minsan alam yung gagawin ko. Tapos, kahit po nandun yung mga papa ko para sa anak ko, parang iba pa rin po minsan kung nandun ako tsaka yung papa niya, gano'n. Okay. Wala po may iba na din po kasi yung tatay niya. You called me para mag-update lang. I mean, you're not interested to... Magtanong din po, Papa Jackson, paano ba? Hindi ko po kasi alam. Po, minsan naiisip ko pa din po siya. Kahit Babae, lalaki, anak mo? babae po. Ano work mo dyan ngayon? Factory worker po. Okay.
Ano pong tanong mo sa akin? Ano po, hindi ko po kasi minsan maintindihan kung anong nangyari, ganun. Alam ko naman po, Papa Jack, kasi ako po yung umalis. Kasi hindi ko na po siya kaya, Ba't ka ganun. umalis? What's your main reason why you left? Hindi na po kasi siya umuwi sa bahay. Okay. Tapos, lagi na po kasi siyang nagkakasino. Uuwi na lang po siya tuwing linggo. Tapos sasabihin niya sa akin, tara, libre kita sa labas. Ganun. Para kayong boardmates na. Boardmate. So, parang ayoko na po ng ganun. So, ako na po yung umalis. Tapos nung nagsabi ako na aalis na ako, sabi niya lang, make sure na hindi ka makakita ng friends ko na aalis ka. Okay. Ano lang po, Papa Jackson, parang 10 years. 10 years na sa first baby ko. Isa lang anak mo, di ba? Isa lang po. Yung kanya lang po. Masakit lang po sa akin kasi 10 years din po. Tapos alam ko naman po na minahal niya din ako. Hindi ko lang maintindihan anong nangyari. Tsaka bakit? Nagpo-provide ba siya sa anak niyo? Nung kami pa po? O kakahiwalay niyo lang naman eh. Nung kami pa po, yes po. Ngayon? Hindi na po. Kahit Bakit? 5 duling. Bakit? Ayaw niya na po. Kung gusto ko daw po mag-support siya, padala ko daw po sa Nepal yung anak ko. Which you will never do. Yes po. What's your question to me? Ano po, acceptance po. Paano po ba yung acceptance? Well, hindi na para ituro sa iyo yan kasi ikaw naman yung umalis eh. So you are fully aware of yung pupuntahan ng ano mo ng relasyon niyo sa yung dalawa, no? But I have other concerns. Yes po. You have the wrong priorities in life. Okay po. Totoo. You have a wrong priority in life. Okay po. May tawag nito question. Are you dating another person right now? Yes po. May bago ka na. Mm. Ano, Korean din? Hindi po. Norwegian. Mm-hmm. And what's the future plan? Magmi-meet po kami. Pupunta po siya dito. So hindi pa kayo nagkikita? Hindi pa po. Can I be honest with you? Okay po. Sure po. Kahit po pagalitan niyo po ako, okay lang. 11 years in South Korea, tama? Opo. Para saan ang lahat ng sakripisyo away from the Philippines? For family? Yeah, that I believe that. But is this the only way you can be an OFW? Ito lang ba? Is this the only way?
No, I don't care about your plans. Your plans are probably been there a long time ago. Opo. Ang tinatanong ko lang, I did not hear you mention your, son or daughter? Ano po? Son or daughter, meron ka? Saan po yung ano po? Son or daughter? Daughter po. I did not hear you mention your daughter anywhere in your plans. Your daughter practically does not know you. You are just some weird phone conversation or video call to her. Papa. What's your plan for her? Actually po, gusto ko po siyang kunin. Matagal ko na po siyang gustong kunin dito. Kaya lang po yung apelyido niya po is same, my surname po. May problema po sa DSWD. You have no documents to be in South Korea. You cannot petition anybody. Opo. Bakit mali na naman yung diskarte na yan? Hindi po, kahit po sana visit. Why don't you come home and find another country na hindi ka illegal? Ano po kasi, Papa Jackson, na aksidente po kasi yung bunso kong kapatid sa motor. So, parang lahat po nung savings ko na dapat para pag-uwi ko is nagalaw po doon this year din po. Halos lahat po talaga ng nasa loob ng savings ko. Kasi po nawalan po siya ng buong ipin. So, no choice po ako kasi ako lang din po yung inaasahan sa bahay. Tapos po ngayon, ako lang din po yung nagsusupport sa anak ko. Tapos, ang mahal din po ng cost of living dito. Tapos mahirap pa po ngayon yung buhay sa Pinas. Parang hindi ko po kaya muna umuwi sa ngayon. Sige nga, let's try to dissect exactly what you just said. Ang ibig mo sabihin sa akin, nandiyan ka sa Korea ngayon, kapos ka, tama? Sobra po. Pag umuwi ka, kapos ka rin. Opo. O di uwi ka na lang, pareho palang kapos. Pareho palang mahirap, at least kasama mo anak mo. I'm just saying, this is just so disappointing to hear. Opo. I think you've gotten too comfortable sa buhay dyan sa Korea. Comfortable po ba na nabibili ko po yung gusto ko, ganun po? I think. Or maybe you like it there. Alam ko naman yan. I've been there several times. So, yung Opo. ano dyan, yung comfort, yung ease of living, maganda talaga dyan. Opo. But your daughter is back here. Dami naman bansa eh. Singapore, Hong Kong, Dubai. Yung hindi ka illegal. Makaka-uwi ka anytime. Opo. Malaysia. I mean, I'm sorry but for 11 years, you're telling me ang naipon mo lang ay pinampangipin sa kapatid mo? Hindi po. Nag-provide din po ako para sa magulang ko sa magulang ko, sa kapatid ko. Ako po nagpapara sa kapatid ko. Nag-provide din po ako para sa anak ko. Para meron din siyang sariling lupa niya. Okay. Well, nalulungkot lang siguro ako that kung hindi ko bring up yung usapin tungkol sa anak mo, it will not surface sa conversation natin. Actually po, Papa Jackson, parang
Sa totoo lang po, parang sa 11 years ko po, parang ngayon ko lang po naiisip yung sarili ko, ganun. Kasi parang sa 11 years po, parang lagi ko lang pong iniisip yung family ko. Kung ano po yung maganda para sa kanila, ganun. Well, this time, hindi sarili mo dapat. Your daughter. Opo, kasama po yung daughter ko. Look, Anya, Opo. your daughter has practically been abandoned by her father. Tama? Opo. Tapos ikaw parang, well, I just don't see it in your horizon to be prioritizing her. Opo. You've missed out on a lot of things. Kung Kristiyano ka, communion, unang school uniform ng anak mo. And alam ko, OFW ka. A lot of OFWs will miss out on a lot of things. I just can't help but think that you could have done better. I'm just saying, I might not probably get the chance to talk to you. So, sinasabihin ko na sa'yo to. Opo. I hope you come home soon. Opo. Gusto ko din po makauwi. Yeah. Kasi may hinala ako. Pag ginawa mo yung anak mo dyan as tourist, you'll do the same. Hindi man siya pa-uwiin dito. Alam mo na kung paano eh. So you're going to live the same lifestyle as her. So wag na. Uwi ka na lang dito. And maybe makabalik ka dyan, no? Kung merong pagkakataon ulit. I'm not saying the soonest possible time. I'm just saying, please make it a part of your plans. Opo. Okay? Opo. I'm sorry, pasensya ka na. Okay lang po. Alam kong hindi ito ang dahilan ng pagtawag mo. Opo. I hope you get to hold your daughter soon. I hope you get to have sleepless nights of kwentuhan soon. Opo. I hope she gets to tell you her first crush in school soon. I'm sorry. I'm really sorry. Anya. Okay. Okay lang po. Naintindihan ko po. Yeah, I think I'm out of place sa mga sinasabi ko sa'yo ngayon. I hope your new love life will bring you better luck in life. Thank you po. Sana, no? Tama ba ako? Opo. Sana. I'm wishing you the best sa bago mong mamahalin. Thank you po. Naintindihan ko yung struggle mo. Hindi kita mapagalitan. Nagigets kasi kita. Opo. Good luck po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Papa Jackson. Advance Merry Christmas po sa inyo ni DJ Kara. Same to you, ma'am. Salamat po. Salamat din po. Salamat po.